billion and demand for temporary housing. The Philippines is one of the few countries in Asia that allow freehold ownership and condominium units to foreigners. Up to 40%. Hello, good evening everyone. Good morning, good evening, and good afternoon. Ayan. So, kamusta po ang lahat? First of all, we would like to thank each and every one of you for attending our Zoom and tonight. And we guarantee you that everyone will learn a lot about the real estate business. Ayan. So, if okay lang po ba sa inyo, mag-open tayo ng cameras para makita po natin yung bawat isa sa atin, no? Ayan. So, ayan po, welcome po sa ating Zoom meeting. Ayan, kung sino man na nag-invite sa atin. And so we have IMPs here, IPS, and some of our guests are here, no? So welcome po sa inyo and magandang araw sa inyong lahat. Ayan. So again, I will be your host for today, I guess, no? And I will be your presenter for today. Along with me are my co-IPS and my partner, si Mickey Abad. So, and also we have international property specialist here also in the Zoom, joining in the Zoom, no? So magandang araw po sa inyong lahat. Sino ba dito mga IMP? Ayan, sino taas pong kapay dito mga IMPs? Ayan, also we have sales associate, baka meron din. And also we have IPS, no? May mga IPS akong nakikita dito. So yeah, thank you so much for your presence. And yung mga guests natin, no? So hopefully, if someone invited you, no? So thank you so much for your time again. And this night will be full of learnings. And ayun, I hope you enjoy the rest of the night, no? So ano bang ina-expect natin today? Ano ba ang matututunan natin today? Of course, no? As OFWs, as Filipinos, no, na nagtatrabaho sa ibang bansa, whether you're in Philippines or abroad, no, it's very important to know how to manage our finances. Agree or agree? Ayan, agree tayo. So, yeah, we have to know or we have to manage our finances really well. Because if we cannot manage it well, no, what will happen? Maraming mga kwentong mga OFWs at yung mga nagtatrabaho ng for how many years, even in the Philippines, no, ang nangyayari is pag-uwi nila sa bansa, for example, OFW, walang nai-invest, walang napundar para sa sarili nila. So that is what we are going to tackle today. Different types of investment, and of course, why the real estate investment is one of the best beginner's choice, no? Kung di ka pa nag-i-invest, kung bakit real estate ang pinaka the best, no? As a beginning investment. Ayan. So, kindly type in nga po sa chat box if nasang country po tayo right now. Ayan. So, may I know, kahit sa chat box lang po natin, kung nasang country po tayo located. Okay, right now. Ayan. Para lang po mayroon tayong interaction, no, with each other. Ayan. So, I'm seeing some answers. Meron from Vietnam. Miss Nikki is from Vietnam. Nasa Vietnam. And currently, nasa Vietnam din kami ngayon. Nasa Bahrain si Miss Tony. Si Azalea A, nasa Japan. Si Darlene Manadong from the Philippines. I think guests natin siya. And also si Glenda to Philippines. Guest din ata si Missy JV from Vietnam po. Si Miss Ames, iPhone lang nakalagay, from Thailand. We also have Chenet Regidor from Qatar. Maria Fernandez Ablaza, no, from Team Epic IMP. Si Hazel Flores from Vietnam, no, Ho Chi Minh, and then si Angela from the Philippines, and then si AZG, no, from the Philippines din po. So welcome welcome sa inyong lahat, and hopefully, no, kung nasaan man kayo, variety, no, so it's so good na kahit nasa ibang bansa tayo, iba't ibang bansa, different countries we get. From Hong Kong, meron din. Divina De Leon, OFW from Hong Kong. Welcome po sa ating Zoom meeting. Ayan. So, of course, no?
By the way, I'm Engineer UJ Abat, one of the international property specialists ng SMDC International under the Team JP, Team Unique, no? So, for today, ay kasama ko yung partner ko. Hi ka naman dyan. So, si Miss Nikki Tayag Abat, she's my wife, no? And today, we're going to present to you financial literacy investment. Okay, so hanapin ko lang yung aking screen at para makapag-share ako ng aking screen. Ayan. So nakikita na ba ang aking screen? Kita na po ba? Ayan. Type yes lang if nakikita na po yung aking screen. Ayan. So, para hindi tayo masyado magtagal, okay, discuss na po tayo. So, welcome again to SMDC Investment Learning. Whether nagtatrabaho ka abroad or the Philippines, no, it's a must that at least you attend this seminar once, twice, thrice in your lifetime, because sometimes it only takes one seminar or one webinar that could change your whole life. Okay, that could change the way you think about investment. That could change the way you think about finances. Okay, so let me just ask you these following questions, no? So, how many years na po ba tayong OFW or nagtatrabaho or an employee or expat? Diba? Sa mga sumagot ng mga nasa ibang bansa dyan, ilang years na po tayong OFW yan? Whether nanggaling na kayo sa Hong Kong, tapos nag-Vietnam kayo, tapos nag-work kayo sa Dubai, or papalit-palit kayo ng ibang bansa. Ilang taon na po ba tayo nag-work? Ayan. Magkakalabasan na ng edad dito, no? So, you can type in sa chat box, gaano katagal na po tayo nag-work? Yan. Yan. Gaano katagal na? Yan, 5 years from Bahrain, si Miss Lily. Lily of Bahrain, wow. 30 years, di ba? Ang ating IMP from Team Epic, no? Hong Kong, 30 years. So OFW, 5 years. Miss Lily, si Ma'am Lily, no? How about the others, di ba? Ang tagal ng 30 years. 5 years is medyo matagal na rin yon. 10 years, whether it's 15, 5, 10 years, or even 40 years, 20 years, no? It's a must that while we are working, while we are while we have the strength, no, to work and to feed our families here in abroad, both in abroad and in the Philippines, no? Kailangan meron tayong napaglalaanan din ng konti para sa sarili natin. For what? Kasi pag tayo ay umuwi ng Philippines or tayo hindi na natin kayang trabaho, let's be honest, no? We are young, we are strong, we can do multiple jobs. Ako, I have many sources of income. Some of them are passive income na. And still, naghahanap pa rin ako ng pwedeng pagkakitaan, no? So, and one of which is the rental business, no? And kasi in the future, no, tatanda tayo, hindi na tayo magiging able mag-work. So, ano magsusustain sa atin? And that is what we want to break, no, sa nangyayari sa sandwich generation na tinatawag. Na ang nangyayari, instead na yung anak ay talagang magkaroon na ng sariling makapag-build na ng family, kasi eventually, di ba? So yung anak is still tumutulong pa rin. Though walang masama doon, pero at the end of the day, what are you trying to build for yourself? Yun na lang siguro yung tanong natin. Of course, madaling tumulong sa iba, 'di ba? Papadala tayo, 'di ba? Pero one thing na ma-realize mo rin someday, ano nga ba yung nabili ko para sa sarili ko? Ano nga ba yung na-build ko para sa sarili ko? So that in the future, pag uwi ko, kahit hindi na ako magtrabaho, hindi na ako able magtrabaho, makakapag-work pa rin ako. 'Di ba? Meron pa rin pumapasok na income sa atin. So do we have something in the future that could sustain us even if we don't work? Okay, di ba dream natin 'yon na kahit na hindi na natin kaya magtrabaho in the future, meron pa rin papasok sa atin na income, di ba? So dream natin 'yun eh, pag nag-retire tayo, masarap kaya na hindi umasa sa magiging anak natin or sa kapatid natin, di ba? For our living, di ba? For our expenses, pag di na natin kaya magtrabaho, di ba? Maganda na meron tayo na build na empire or may na build tayo na business na sariling sa atin para pag uwi natin ng Pilipinas, 'di ba, ay meron tayong source of income pa rin. Hindi mo 'to i-build kung kailan magre-retire ka na. Bi-build mo 'to habang bata ka pa para pinaghahandaan mo na kagad yung future.
Okay? Kasi ngayon tayo able, ngayon tayo malakas kumita. So, are we ready for our retirement? Of course, the answer is not, I think, no? So, ayan. So, sabi po ni Warren Buffett, isa sa mga, one of the most richest person, no? Isa sa mga rich person in the world. Sabi niya, if you don't find a way to earn while you sleep, you will have to work until you die. Sabi niya, totoo yan kasi ang alam natin na income, type of income is yung earned income na tinatawag. Yung earned income is kapag pumasok ka sa office, trabaho ka, in exchange mo yung time mo for your energy, that's called earned income. Okay? You exchange your time, your Mabalay energy, daw. papasok ka ng opisina, pasok kayo ng work, di ba? Magtuturo ka, kung teacher ka, di ba, sa Vietnam. So, di ba? Papasok ka para magkumita. Okay? So that's earned income. Nothing wrong with that. It's good, no? It provides needs for us, for the family, no? So ngayon, meron din tayong tinatawag na passive income, no? Yung passive income is baliktad. Sa earned income, we work for money, but sa passive income, we let the money work for us. So, through what? Through investing. Ang investing kasi is parang pagtatanim yan. So, tinatanim mo yung pera mo ngayon so that in the future, kaya nga investment, di ba? So that in the future, bumunga yung tinanim mo at anong mangyari? Makapag-produce ng mas maraming bunga para sa atin. Okay? That's passive income. Tapos na yung trabaho, hinayaan mo yung pera magtrabaho para sa'yo, pero yung benefits or yung fruits, aanihin mo. Okay? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years mula nung tinanim mo siya. That's a true investment. So, kaya may mga, alam niyo ba na may mga work, no? May mga work na kahit tulog sila, kumikita sila. For example, bigyan ko kayo ng example. Ano ang isang example? Kung ikaw ay may rental business, meron kang apartment, meron kang condo na pinaparentahan, di ba? So, as long as na-rented, okay, may occupant ka, may tenant ka, may guest ka doon sa condo mo, sa apartment mo, kung ano mang pinaparent mo, may pumapasok na pera. Although kahit tapos na yung ano mo, yung apartment mo napagawa mo na, 'di ba? So, that's one way of letting your money work for you by investing. Some way or another, you invested na matagal na kaya ka merong property. Correct? So that's a passive income. Example of passive income. Marami pang types of passive income. YouTube is also a passive income, no? Kasi tapos mo nang gawin, as long as may nanonood, meron kang kita. So passive income 'yun. Okay? So ngayon, okay, ano ba yung i-discuss natin? Ano ba yung difference ng saving and investing? Because as OFWs, no, kailangan matutunan natin paano tayo mag-save at bakit tayo mag-save, no? Ngayon, merong ano yan, merong difference yan. Kapag ikaw ay nag-save ng money, maganda yan. Okay? Kasi at least sa panahon ng kailangan mo, 6 months emergency or 3 months emergency kasi hindi naman natin guaranteed na may work pa rin tayo, di ba? So, may mga times na ano mangyayari sa atin, may mga times na emergency, na kailangan nating hugutin, 'di ba? During the pandemic, 'di ba? Kung wala tayong savings ng pandemic, napakahirap ng buhay natin, 'di ba? So, ngayon, ang savings is pagse-save ng pera, pagtatabi ng pera, portion of your income tinatabi mo. For what reason? Para pag may dumating na time na kailangan mo siya, may mahuhugot ka. Okay? Pero ang investing kasi, okay, ang investing kasi ang ginagawa mo is you let the money, instead na sinave mo lang sa bangko, you invested into something, okay, na para yung something na yun in the future mas magbigay sa atin ng mas maraming income or mas maraming finances. Okay? So, kunwari, example, no? Pag ikaw ay nag-invest mo yung pera mo sa isang property, okay? The value of the property dito sa Pilipinas hindi pababa, pataas, no? So pag bumili ka ng, for example, ng isang property sa Philippines, at this year, 10 years after, the value of the property is pwedeng dumoble, triple, or quadruple. So kung 2 million mo siya nabili or 3 million in the next 10 years, depending sa development ng location, di ba? Pwedeng yung 3 million na yun maging 10 million, 12 million. So that's one way of investing. So pag binenta mo na siya, okay, ganun ang kalaki kasi ganun na ang bentahan doon sa property na yun. That's one way of investing. Diba? Of course, hindi mo i-invest yung 3 million mo, di ba? Meron tayong mga payment terms sa sobrang gaan lang. So, and also, what are the different types of investments? Di ba maraming types ng investment eh.
At saan ko ba ilalagay yung pera ko, no? Lalong-lalo na kapag ikaw ay first time na mag-i-invest at wala ka pang investment, so ano ba yung pwede nating paglagyan? Saan ba natin pwedeng ilagay as a beginner, 'di ba? So no doubt, hindi kami bias, me also, hindi ako open sa mga ganito, but nung naging client din ako, owner din ako ng unit, 'di ba? So it opened my mind. Ang ganda pala talaga ng property as your investment, 'di ba? So what are the advantages of purchasing SNDC properties? Ayan. At the end of this presentation, we aim to give you the right information to help you understand bakit investing sa real estate is the right choice, especially if you are a new investor. At kung ikaw ay nakapag-invest na sa iba't ibang bagay, okay, at hindi mo pa nasubukan ang real estate, then mas maganda rin na mag-invest ka sa real estate. Perfect 'yon kasi nga nasubukan mo na lahat eh, 'di ba? So pag-invest sa real estate, that's the less riskiest, no, na pag-i-invest. Yan. So makikita natin mamaya. So pwede kang mag-invest sa bank deposit, 'di ba? Pwede mong i-deposito sa bangko, no, yung pera mo. Pero ang problema sa pagdedeposito natin sa bangko, 'di ba, is that napakababa ng interest. So imagine, no, 100,000 iniwan mo sa bangko, pinatulog natin sa bangko, after 1 year kumita lang siya ng 1% interest, that's 1,000 plus or minus ano pa, taxes pa. 'Di ba? So sobrang liit, sa isang taon kumita ka lang ng 1,000 or less pa. And ang isa pa dito is kapag nag-invest ka sa bangko, pinatulog mo lang yung pera mo sa bangko, is kakainin po ng inflation 'yon. 'Di ba? Mapapansin natin sa Philippines, especially po yung mga nasa Pilipinas na, yung mga umuuwi diyan, 'di ba? Laging nababanggit ng mga OFWs, napakamahal sa Pilipinas. Kahit sa Japan, no, we've been to Japan for 3 months, no, yung mga OFWs doon, ayoko umuwi ng Pilipinas. Bakit? Ang sobrang mahal eh, sobrang mahal na, sobrang mahal, 'di ba? So, parang ang gastos-gastos, ang tataas na ng bilihin, 'di ba? So, which is actually true. So if you deposit your money sa bangko lang, kakainin siya ng inflation. So yung purchasing power ng pera mo, bumababa yung value niya. So is it wise to invest in bank? The answer is no. 'Di ba? Because of the inflation. Pangalawa, pwede naman sa bonds, no? Sa mga bonds is bumibili ka ng mga shares ng company. For example, gusto mo mag-invest sa isang company, 'di ba? So bibili ka ng mga bond, tinatawag na nila bonds, no? So ngayon, ang pinaka kailangan mo dito is kilala mo yung company, well-established yung company, no? Na kasi during the pandemic, kahit na yung mga well-established, 'di ba? Ang nangyari is nalugi pa rin sila, nagsara pa rin sila eh, 'di ba? So kaya ang pinaka-advantage dito, mas mataas yung return, interest, no? Pero yun na nga, ang pinaka-disadvantage mo kapag nagsara yung company, so wala tayong makukuha doon. So it requires also expertise, no? So yan yung may sa bonds. No, hindi ko di-discuss lahat, no? Kasi masyadong malalim. Pero the thought is the same. So sa stocks naman, 'di ba? May iba sa atin nag-invest din sa stocks. Maganda rin ang return sa stocks, no? So kailangan lang, pinakakailangan dito is that ano ka rin, talagang inaral mo talaga ng maigi ang stocks kasi hindi biro 'yan. It's not for the faint-hearted kasi may mga kilala rin ako na nag-iinvest sa stocks, 'di ba, na yung mga college friends ko, yung mga kakilala ko dati, yung mga childhood friends ko, no? So bigla-bigla is ano 'yan, bumababa, tumataas depending sa takbo ng stock market kung saan ka nag-invest, 'di ba? So malaki rin ang return diyan, 10%. Pero ang pinaka-disadvantage sa stocks is ano 'yan, volatile. Ibig sabihin ng volatile is nagbabago-bago yung value niya. Okay? Kasi parang currency rin 'yan eh. 'Di ba, currency pabago-bago naman 'yan. Sa stocks malala ang pag-change, no? So talagang bumababa tapos tumataas din naman. So risky, medyo risky talaga. So pang-apat, pwede ka naman sa mutual funds. Ang mutual funds is combination ng stocks and bonds 'yan. So malaki ang pwedeng return diyan, but ito ang pinakakailangan natin when investing in mutual funds and the stocks and also bonds, no? Kailangan mo ng financial expertise diyan. Kailangan mo ng financial expert or coach talaga, na mentor talaga na magaling that will guide you in investing those things. It's good kapag meron, no? Paano kung wala kang luxury of time na mag-aral? Wala kang luxury of time na magpaturo, 'di ba? So it is not advisable na 'yan ang kunin mo. Now, ang pinakahuli, meron pa nga crypto eh. So, ako rin nag-invest ako sa crypto, but in-stop ko kasi nga nagkaroon ng
Russian-Ukraine war, no, yung value ng Bitcoin during that time, naapektuhan, bumaba. So I pulled out my investment kasi ang baba na talaga ng Bitcoin. Pero ngayon, konting-konti naman nagre-recover. So ang ginawa ko dun sa perang in-out ko, ininvest ko saan? Invest ko sa real estate, no? So after I've read a book about real estate, dun kagad ako nag-invest. And let me show you why. Okay? Let me show you why. Tayo naman na magde-decide kung saan natin i-invest yung pera natin. Tama or tama? Tayo po 'yun. So kaya, ano ba yung investment na walang masyadong kailangan na expertise, na knowledge na pwede kang mag-invest? The safest investment, 'di ba? It's the real estate itself, 'di ba? So, bakit? Unang-una kasi it's a hard and permanent asset. Ang property is property, tangible. So ibig sabihin, yung pinaghirapan mo, yung pera mo na inilaan mo, okay, during the time na naguhulog ka pa lang, sooner or later makikita mo, nandyan na yung condo, nandyan na yung property, gawa na siya. 'Di ba? So hard and permanent tangible asset. So ibig sabihin, nahahawakan natin. Unlike stocks, unlike 'di ba, crypto, 'di ba? So hindi natin once na binigay na natin, once ininvest na natin, virtual 'yan eh, 'di ba? So hindi natin mahawakan 'yan. Sa bangko din, 'di ba, less na i-withdraw mo 'yan, 'di ba? Pero again, money pa rin 'yon. Dito, kapag nag-invest ka, you exchange your money with property, it becomes real estate. Okay? And bakit asset? Kasi ang asset is anything na makapagbibigay sa'yo ng additional income. Okay? Difference ng asset pati liability. Asset is yung mga bagay na kapag binili mo, makakapag-produce ng income sa'yo whether today, tomorrow, or how many years after. Kasi nga investment di ba? Versus sa liability, pag binili mo yung isang bagay na yan, okay, yung liability na yan, it takes money outside of your pocket. So, ibig sabihin, take out lang ng take out. Okay? Ang kotse, liability yan. Kapag ang kotse hindi mo ginagamit pang Grab or pang Uber or pang renta, 'di ba, para mag-produce ng another income, ginagamit mo pang sarili, it's a liability because it takes money outside of your pocket. Though ang kotse nagagamit mo, 'di ba? Pero ang pinag-uusapan natin dito, liability siya kasi every month nagbabayad ka doon. Okay? And every year, okay, depende sa takbo ng kotse, bumababa yung value ng kotse. Okay? So liabilities 'yun. Ano ba mga example ng asset? Property. Okay? Invest ka ng property, naguhulog ka after ilang years, tataas yung value ng property, pag binenta mo mataas na. Okay? Maraming nagsisisi diyan. Okay? Nung last year nga lang, 'di ba? Sayang di pa ako kumuha, magkano pa lang talaga. Ngayon, totoo po 'yan. Tumataas po talaga yung value ng property. Ngayon, saan pa? Business, 'di ba? Asset din 'yon. So, in business, pag invest ka diyan, ginawa mo ng branding, 'di ba? Ano 'yan eh, kikita ng pera 'yan. Bumili ka ng isang machine para for the business. So, 'yun yung mga asset, okay? Pero focus natin is real estate. Now, it's also a legacy purchase. Ibig sabihin ng legacy purchase is pwede nating ipamana sa magiging anak natin, sa magiging apo natin, 'di ba? So, 'yan talaga yung isa sa mga trademark kung bakit maganda mag-real estate. Pwede natin siyang ipamana. Taliwas ito sa mga misconceptions about condo na hindi pwede, walang papel 'yan. No, meron po, kumpleto rin sa papel 'yan. Kung anong papel ng bahay, may titulo 'yan, may mga contract to sell 'yan. Okay? So, ganyan din pagdating sa condominium, 'di ba? So, and also, it can generate cash flow. Ito ang pinakagusto ko sa lahat. Pwede siyang mag-generate ng cash flow. Pag sinasabi nating cash flow, ayan ay nag-generate ng income sa atin. Sa papaanong paraan? Imagine mo, kapag meron kang condo, no? For example, condo located sa magandang lugar, located sa mataong lugar, located sa central business district kung nasaan yung mga trabaho, okay? Located kung nasaan yung mga tao, yung mga establishment, okay? Puntahan ng mga tao, di ba? So, ngayon, kung meron kang property doon at ipaparent mo siya, mahina ang 20,000 per month. Okay? Especially pag yan ay SMDC condominium. Kasi isa sa mga trademark ni SMDC kung bakit nabebenta ng madami ang SMDC properties is because number one, strategic ang location niya. So, ibig sabihin, saan itatay ni SMDC, nandun na lahat. Okay? So, therefore, tataas yung presyo, pwede nating taasan yung presyo. Kami, nakapagparent kami sa Fame Residences ng 40,000 per month. Renter namin is Chinese. So imagine, 40,000 per month.
40 times 12, ilan yon? 480,000. Okay? Mahina pa nga yung 40K na yun. Some of them are nagpapalit ng 45, 50, and even some of them ay pinaparent yan. Katulad din namin, nag-switch kami from long-term to day-to-day basis ng rentals. So pinaparent namin 2,000 per day. So sige, parent pa ng 2,000 per day, 2,000 times 30, that's even 60,000. Okay? Worst case scenario, okay? 20 days lang ang na-book, sige. Okay, 20 times 2, 2,000. That's 40,000 pa rin. So which is only for one property. That's how condominiums generate cash flow na tinatawag. Paano kung may 5 kang ganun? Lahat yon ay rented. Diba? Sabihin na natin 40,000 na lang per month. 40,000 times 5, that's 200,000. Enough for your retirement. Diba? So, at least kahit wala ka pang 5, nakakapag-start ka na. Diba? So, ayan. And isa sa pinakamaganda doon, it's a scalable investment. Ibig sabihin ng scalable investment is pwede nating palakihin yung investment natin. We are not limited to one property. Diba? Pwede nating i-scale up yung ating investment. Diba? So, yun yung maganda sa property. So, tapos, kung ayaw mo iparent, okay, pwede kang kumita by reselling it at a higher price. Ang tawag po doon ay flipping. No? So how do you turn your property into a profitable business investment? You must understand that when you are investing in a property such as condominium, SMDC condominium, you are not just investing in an investment. You are investing in a business investment. Okay? Kasi pwede mo talaga siyang gawing business. At passive business po ito. So, paano mo gagawin yung pagpaparenta na tinatawag? Yung pagpaparenta ng ating mga unit, no, ng ating mga properties. So, yung ano ba yung benefits kapag meron kang rental property na pinaparent, no? Passive income. Kasi every month may pumapasok sa iyo eh. Okay, whether they like it or not, magbabayad sila every month sa iyo. So, kung yun ay 40,000, long term mo pinarent, every month may 40,000 ka. Just earning one property. Ganun ba talagang kalaki sa SMDC? Yes. Kasi nga, ang nilalaban natin doon yung location. Biruin mo, pagbaba mo, mall na kagad, SM, Save, More. Diba? Tapos nandun na lahat ng establishments. So parang konting kembot mo lang, nandun na lahat ng mga kailangan mo. Diba? So, yun, convenience ang ino-offer natin sa kanila. Kaya talagang mahal. No? Pag ikaw yung magpapa-apartment ka, di ba? Per pinto, hindi mo naman sila masisingil ng ganun eh, 40,000 per pinto, di ba? 30,000 per pinto, usually nasa 5K lang, 6K, di ba? So, which is good pa rin, pero ang maganda kasi doon, pag ikaw may apartment, ang disadvantage lang nun, yung malaking puhunan na kailangan mong ilabas para makuha mo yun, mapatayo mo yun. Sa SMDC, hindi. For as low as 35,000, you can have your reservation. Di ba? 35,000 lang, meron ka ng property. Tapos mag-monthly ka lang, as low as meron nga 11,000, 12,000 nasa Las Piñas eh. Di ba? Pwede ka na magkaroon ng property. Monthly lang yon. That's pre-selling term. At ang pinaka-hack pa sa condo, hindi mo kailangan bayaran ng buo para makapag-move in ka. Some or 5% lang, pwede ka na mag-move in. Tapos habang nagbabayad ka doon, pwede mong iparent na yon. Which is, yung kinikita mo sa rental, pwede mong ibayad doon sa binabayad mo sa developer. At meron ka pang income, di ba? So basically, passive income siya. Ang pagpaparenta is constant earnings din kasi constantly meron kang renter, di ba? Your tenants pay off your mortgage. Okay? So kung may binabayaran ka dun sa property pa, di ba? Hindi na ikaw yung magbabayad dun since pinaparentahan mo na. Di ba? So ganun yung labanan sa real estate. Yun ang hindi naiintindihan ng mga older generations. Kasi sa kanila, parang hindi achievement yung magkaroon ka ng condominium. Tama or tama? Ang gusto nila, kailangan may bahay ka, kailangan may ganito ka, which is nothing wrong with that. I see nothing wrong with that. Pero if you want an investment na gagawin mong business, na in the future, isusustain ka. Di ba? Kasi pag bahay, tapos ka na eh. Pag bahay, tapos ka na, ibig sabihin, titira mo na yan, babayaran mo na yan. Di ba? Parang lahat na, nandyan na. Di ba? Ng pera mo, nandyan na. Pero kapag ikaw nag-invest sa condo, meron ka ng property, may kinikita yung property mo, at in the long run, pag malaki na yung kinikita ng property mo, pwede ka na mag-invest in your dream house. Diba? So, ang bahay kasi, whether you like it or not, it's a liability, it's not an asset. Because it does not produce any income yung bahay mo. Kasi lalo na kapag titiran mo.
Kaya kami, bumili kami ng unit ng condo, hindi namin tinitiran yon. Although may mga times na nag-check-in kami doon, pero sayang kasi yung 2,000 per day. So, sila na lang pinag-check-in namin, di ba? So, para may income kami. Ganun po sa condominium. Okay? So, and also, having a less risky investment. Why? Kasi hindi mo naman kailangan maging expert, no, sa condo para ikaw ay makapag-invest dito. In fact, kapag hindi mo nga talaga alam kung saan mo ilalagay yung pera mo kaysa masayang, 'di ba? Kaysa masayang sa mga shopping or sa kung ano mang unnecessary expense, 'di ba? So, pwede nating invest sa ating condo. And also, it requires less financial expertise. It increases in value without doing so much. So, yun ang pinakamaganda sa condo, tumataas talaga yung value ng property kahit wala tayong ginagawa. Okay? It can take care of your retirement. Sabi ko nga, no? So, it can take care of your retirement as our retirement, no? So, yan. So, ano ba yung dalawang proven business model for SMDC investors? Sir, gusto kong magsimula, gusto kong magsimula magtayo or magkaroon ng investment. Ito yung dalawang model para sa iyo. Depending on your capability and depending on your needs. Number one, pwede kang mag-invest. Pwede kang bumili ng ng pre-selling condominium units and wait for 3 to 5 years for value appreciation. Ang ibig sabihin nun, bili ako ng pre-selling. Ang pre-selling is tinatayo pa lang. Okay? Advantage of buying a pre-selling, number one, wala kang spot down payment na ilalabas. Wala kang 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 na ibibigay. Reservation fee lang and the monthly. So since kasi nga pre-selling pa lang siya. Yun ang advantage ng pre-selling. 'Di ba? So para kahit paano at least makapag-start ka na mag-invest. Yan, tagalan natin minsan sa OFW, tagalan natin wala pa tayong investment, 'di ba? It's now our time to buy ourselves, 'di ba? Tayo naman. Lagi na yung family natin, 'di ba? So 3 to 5 years, bili ka lang, naguhulog ka, and then after 3 to 5 years, sige, sabihin natin 5 years, di ba? Ibenta mo, i-resell mo. Ang tawag po doon ay buying and flipping. So, eto, meron tayong mga numbers. For example, kumuha ka ngayong, last year pa kasi itong presentation na to, 2023, let's say, kumuha ka na last year, nakuha mo 7 million. Pero again, di mo binayaran lahat yan, ha? So, kunwari lang, yan yung total value of investment. Yan yung total contract price. So, every year, nagkakaroon ng 10% increase yan because of the developments around the area kung saan tinayo yung condominium. So, 10%, let's say 10% ang average. So, noong 2024, yung value niya from 7 million, naging 7.7 na. O, di ba ang laki noon? 700K yun. Tapos, magiging 10% pa yan ulit by 2025 until magko-compound na yan yung value niya. So, what will happen? In the year 2028, just 5 years after you bought the property, ang zonal value na nasa 11 million na. So yung investment mo na nasa 7 million, 'di ba? Ngayon napunta na sa 11 million. So meron kang 4 million diyan na tinaas, 'di ba? So basically ang ROI mo ay 61.05. Ang tawag doon buying and flipping. So you buy it, okay, nagulog ka, na-lock in mo yung price na ganito na 7 million para pagdating ng 5 years, binenta mo, 'di ba? Mas mataas na 'yon. Ang tawag doon, buying and flipping. Okay? That's for the pre-selling. Now, meron pangalawang model which is yun talaga yung maganda. Kung gusto mo talagang i-build yung future mo na masuportahan mo yung sarili mo, no? Pag tumanda po tayo, diba? This is the business model that we are recommending sa lahat ng mga clients namin. Of course, may mga happy clients na po kami, no? Na talagang papasalamat sila sa atin, no? Na naging Airbnb host na sila, nagbi-business na sila, 'di ba? It's such an honor or very fulfilling para sa aming mga specialists na ganun yung mangyari. Meron na silang business, nagpapasalamat sila, and many more, marami pa. Who knows kung kayo rin po, 'di ba? So, bumili sila ng pre-selling, tapos after 3 to 5 years, depende sa project, natayo yung building, na turnover, okay? Ang nangyari is nung na-turnover, pinarentahan nila. Okay? Pinarentahan nila after ma-turnover. So, leasing ang tawag. So, ngayon, nung pinarenta na nila for how many years, okay, ginawa nilang business, on the 11th year, nung na-purchase nila yung property, binenta. So, isipin mo kung gaano kamahal na yon after 11 years. So, let's take a look. No? Ang tawag po dun ay buy, rent, and sell. So, for example, bumili ka ng pre-selling, kagaya ng kanina, 2023, 7 million. So, hulog ka lang ng hulog, monthly, no?
Hindi naman buong 7 million yan, ha? May percentage lang ng down payment. Okay? Usually, nasa 15 to 20%. 10 to 15. 15 to 20 pala. 15 to 20. No? So, ang mangyari doon is hindi ng buong 7 million yun. So, yun yung hack sa condo. So, after 5 years, okay, 2028, okay, na-turnover na sa'yo, 2029, bakit may 600,000 dito na income? Okay, considering na after 5 years na turnover na sa atin yung unit, we can start to have it rented. Kahit hindi pa natin bayad fully. Kasi pag na-turnover sa atin ang unit, pag bumili tayo ng pre-selling, that means 15% pa lang yung nababayaran natin. Now, the rest na 85%, of course, ibabangko natin or papag-ibig natin. Pero, di ba, tayo na mismo magbabayad sa pag-ibig or sa bangko, pero hindi tayo technically yung magbabayad nun. Kasi kung ipaparent mo yung unit mo, eto na yung magbabayad nun. Di ba? Yung 600,000 na yan, that's the rental income, okay, for a year. 50,000 per month. So, 50 times 12, 50,000 times 12, let's say, pinaparent mo 50,000, di ba? 600,000 yun. Bakit 50? Kanina 40. Alam nyo ba na ang renta rin, tumataas na rin. Okay? Tumataas, hindi siya pababa. Yung renta ng bahay, yung renta sa upa, 'di ba? Lahat nagtataasan. Okay? So kaya in the next 5 years, hindi malabo na 50,000 per month. So, let's say pinarent mo from 2029 to 2034, that is 6 years consistently, kumita ka ng 3.6 million. Okay, at nung 2034, gusto mo na siyang ibenta, look at it. Yung total value ng investment mo na 7 million, naging 19 million na. So 19 million minus 7, that's 12.9 plus 3 million. Okay, magkano kinita mo? You have 16 million. Eh sir, ganun katagal? 11 years? Oo. Bakit sa pagtatrabaho mo ba kaya mong kitain ng 16 million? Okay? Or let's say, kahit 15 million, sobrang laki, di ba? So, yan ang investment ng real estate. Okay? Isang property yan. Paano pa kung meron? Di ba? The return of investment is 236.74. So, again, buy, rent, and sell. Yan ang pinakamaganda. So, saan ba maganda mag-invest? Sa mga central business districts, kung nasaan yung mga employees, kung nasaan ng mga busy areas, no? So, such as Makati, Mandaluyong, Pasig, Ortigas, di ba? MOA, puro ano doon, puro mga foreigner, na-invade na tayo ng foreigner, di ba? Beside the mall. Lahat po ng mga SMDC projects po natin ay merong SM Malls. Kasi si SMDC stands for the SM Development Corporation. So, isa lang po may-ari niyan. So, ibig sabihin, lahat ng SMDC properties ginagawa ng mall for the convenience of its owners and renters. Diba? So, kaya, mapapansin niyo mga SMDC projects, merong sariling mall. May Fame Mall, may Light Mall, diba? Sa mga Light 2 residences nila. And napapansin ko rin dito sa Vietnam, kung saan kami nag-stay right now, 'di ba? Puro conveniences sa baba, 'di ba? So yun talaga yung ino-offer ng condo living. So yan. Also in school hubs, may mga properties tayo na tapat ng school, tabi ng school, 'di ba? Ang talino ni SM kasi meron kasi kami isang property sa Bulacan, sa Joy Residences, no? Talagang tabi ng SM Baliwag at sa SM Baliwag na yun, may NU Baliwag, National University. So ibig sabihin, yung mga may owners ng Joy Residences doon, napakamura lang, nasa 3 billion, 'di ba? So, ano sila? Pwede silang mag-rent doon in the future, 'di ba? Yung magiging mga students at as well as yung mga establishment na gusto ng staycation, 'di ba? So, marami magre-rent doon in the future. So, and also, meron din tayong mga projects, yan, mga Green 2, Green 3 na ano na talaga tapat ng Lasal, 'di ba? Mga school. So, ang pinaka-target mo doon yung mga estudyante. So, maganda rin sa school hubs. And also, maganda rin sa mga key cities outside Metro Manila. Of course, no doubt, if you want to have an Airbnb rental business, maganda talaga sa Metro Manila. Pero maganda rin sa mga key cities outside Metro Manila such as Rizal, Cavite, Laguna, Bulacan. Yan. Kasi yung mga cities na yan outside the metro ay medyo ano na rin, emerging na rin sila. Ayan. At mas maganda nga doon mag-invest kasi yung pag-develop ng area means okay, pagtaas lalo ng property value. Kasi pag maraming developments ang nangyari, nabili mo na siya before pa ma-develop, for sure yun, tataas talaga yun pag nakayo na lahat ng developments in the area. Yan. So, ano ba yung na-allow ng
ng mga unit owners natin. May shorter travel time, yung easier access to places, more rest and relaxation, more time, quality time with family. So if you're a condo owner or unit owner, yan ang pwede natin mga. For example, nag-work ka sa ganito, may condo ka, malapit lang, di ba? Or yung nagre-rent sa'yo ay nasa malayong lugar pero yung office niya nandito sa Ortigas. Kunwari, taga Tanay pa, tas sa Ortigas yung office niya, di ba? Magre-rent na lang yan kaysa naman araw-araw siyang magbiyahe, di ba? Or yung gusto nila, iba lang, yung mag-staycation lang, mag-check-in lang, di ba? So, may mga ganun kasi. And this is the actual SMDC property appreciation from the year 2008 to 2020. Hindi pa nga siya updated, 2024 na. So, ibig sabihin, mas tumaas na siya. So, sa C Residences, ito yung sa MOA, no? Mga oldest projects ni SMDC, 83,000 per square meters yan. Pero ngayon, 2020, 380,000 na. 2024 na ngayon, most probably, nasa 450 na yan, nasa 500 na yan. Lalong-lalo na meron pang gagawin na monorail system sa globe ng MOA, tatanggalin yon. Tapos gagawan ng monorail system which connects different cities sa Manila. Diba? So, ibig sabihin, mas nataas pa yung value ng property natin sa Makati, sa MOA, and of course, kahit sa ang mga properties sa SMDC pa. Ayan. So, ito yung mga actual SMDC rental rate card natin na pwede nating iparent yung unit natin. So, yun naman, at the end of the day, gusto natin yung business natin, yung investment natin, kumikita rin talaga tayo. Diba? So, pwede natin parent 2.5 to 4.5 depende sa furnish ng ating unit. No? So, yung iba 2,000, pero kapag nasa MOA yan, talagang mataas na yan. Weekly, 15 to 31,000. Monthly, mababa pa yung 25. Actually, sobrang baba ng 25. No? 25 to 50,000. So, imagine having a potential income per month ng kung daily yan, 135, maximum 75, minimum. Kung weekly, 124, maximum. Minimum 60. Kung monthly, 50,000 maximum or 25,000 minimum, still, no? Maganda pa rin type ng income siya. Ayan. So, why SMDC? Kanina mo pa sinasabi, sir, bakit SMDC? No, because SMDC has grown to be one of the largest and fastest growing real estate sa Philippines with over 60 projects launched, over 100,000 units sold, and over 60,000 happy homeowners. Diba? So si SMDC, siya talaga yung developer na kung saan tuloy-tuloy talaga yung progress niya, tuloy-tuloy yung pagtayo niya. Ang daming projects na tinatayo ni SMDC, no? Kasi ba naman yan ang number one company sa Philippines, no? Yung sa pinakamayaman sila Henry C, 'di ba? So, and bakit SMDC ba? No? It's because of its prime key locations. Prime key locations meaning located sa Central Business District, located sa schools, located sa mga malls, located sa mga areas na kung saan within the reach lahat ng pangangailangan natin. MRT, LRT, 'di ba? Nandiyan ang SMDC. Okay, main highways, SLEX, NLEX, exit, pagka-exit mo nandun na kagad. So, yan ang tinitignan natin kapag magbabay tayo ng property, yung magandang location niya. And also, kung gagawin natin talagang for rental business, ha? Kasi syempre kung nasa kung talagang rental business yan, magiging maganda yan kapag within the reach ang lahat, 'di ba? So integration to commercial areas, some of our SMDC projects, yun na nga, lahat, no? Integrated yan sa mga commercial areas, sa SM malls, Save More, etc. So sa lahat, transportation hubs, 'di ba? Para hindi mahirapan yung mga unit owners natin and even yung mga renters natin na magkaroon sila ng access sa mga kailangan nila. Also, itong pinagmamalaki na namin, hotel-like lobbies. So lahat po ng lobbies sa SMDC ay parang hotels, no? Na talagang pwede mong gawing staycation or para ka nag-check-in sa hotel. Ayan. Also, kapag maganda yung lobby, pwede rin. Siyempre, may mga amenities din. May mga swimming pool, may mga amenities na resort style din. So parang yung feeling talaga ng nag-check-in ay parang nasa hotel, no? O do condo yan. So, and also we have professional property management. For example, nasa ibang bansa po kayo, OFW kayo, paano kapag na-turn over na sa akin tapos hindi ko maasikaso yung mga renta, kung sino magre-renta, sino mag-furnish, no? Si SMDC na po ang bahala sa inyo. Kasi si SMDC meron po siyang sariling professional property management, no? Ang tawag po doon is SMDC Good Stays. Kung saan pwede sila yung maghanap ng renter mo, mag-manage ng unit mo, 'di ba? So kung wala ka talagang time, 'di ba? So pwede nilang gawin 'yun. So, syempre may fee lang sila at may commissions lang pero pa rin, okay pa rin kasi
talagang kung wala kang time, sila talaga magmamanage. Or you can handle it. Ako, kahit nasa ibang bansa ako, basta may tagalinis tayo or pwede tayong mag-hire ng someone, di ba? So, kahit nasa ang bansa ka, you can do it using Airbnb. Di ba? So, ganun ang pwede nating gawin, no, with our property. It's not just a property. It's not just a property that we are offering to each and every one of us, no, of you. It's the convenience, it's the property with an investment, and at the same time, a business na pwede natin pagkakitaan. Not all investments ay ganun. Di ba? So, kaya pag may narinig kayo na investment na in just 1 week, gawin nating yung 10,000 mo, gawin nating 200,000, no? Which is too good to be true. That's a false investment because an investment takes time. Just like real estate, nakita natin kanina, it takes years, no? So, tatanda rin naman tayo anyway. Time will pass anyway, di ba? Mag-invest tayo. Ayan. So, we have the SMDC Prime Key, napalitan na yan, SMDC Good Stays. Ano ba yung mga common misconceptions about condominium? Kagaya na sinabi ko, mas kailangan daw natin ng house and lot. Misconception to ha. So, ibig sabihin, mga common misconception, mas maganda ang house and lot kaysa sa condo. Now, if you're staying abroad and if you don't have any plans of retiring, di ba, bata ka pa, di ba, or somehow gusto mong magkaroon talaga ng passive income. Kasi nga, kahit medyo may edad ka na, maganda pa rin na may condo kayo. Bakit? Kasi kapag bumili ka na ng lupa or investment into something na hindi magpo-produce ng pera, di ba, at least kapag sa condo, magpo-produce pa yan. House and lot, tingin mo mapaparent mo ang house and lot. Hindi. Di ba? So, kung titiran mo for good, it's good, no? Talagang okay yan. Pero how about yung asset na bibilin mo para kahit umuwi ka na may kinikita ka pa rin? Condo ang makakapagbigay nun. Okay? Ako rin, dream ko mag-house and lot. Pero uunahin ko muna yung mga assets. Yung mga bagay na kung saan makakapagbigay sa akin ng more money by investing right now para mabili ko yung gusto kong house and lot, yung dream house ko. So, ganun siya. And of course, if you're an OFW, no plans of coming back in the Philippines, your house and lot, kapag bibili ka, becomes more of a liability talaga. Bakit? Kasi kailangan mo ng, kung walang titira dyan, hindi ikaw, walang tumira dyan. Babayaran mo yung caretaker, bayaran mo yung mga utility bills pa rin, di ba? Yung taxes pa rin. And yung house, matetenga kung talagang walang nakatira. Meron nga kaming na-meet sa taga, ano ata siya, Barin ba siya? Sabi niya, nagsisisi na ako kasi bumili ako ng house and lot, wala namang nakatira doon, nakatiwangwang lang, ano na, inanay na, di ba? So, it needs also maintenance, di ba? So, sa condo, kung talagang talagang gusto mong bumili ka noon, di ba? May magme-maintain, SMDC, kung wala kang kakilala. Pwede nilang i-maintain yun at alagaan yung unit. Di ba? So, it becomes more of an asset producing cash flow rather than a liability. And also, 25 to 50 years ownership lang daw. Na-explain ko na kanina. No? So, sa SMDC condominium is a perpetual ownership. So, ibig sabihin, lifetime ang ownership with SMDC. No? So, and also, wala daw katibayan sa land ownership. Meron tayong titulo dyan. No? So, kaya huwag tayong masyado magpapaniwala or sa kung ano man kinagisnan natin about the condominium na pangit yan. Diba? So, hindi. Kasi yung mga old guards or yung mga natin, mga old generations natin, of course, no? Yun ang sa kanila. Gusto talaga nila house and lot, 'di ba? Pag condo, parang hindi yan, 'di ba? So, pero tanggalin natin 'yun kasi ang condo mas makapagbigay sa atin ng pera talaga 'yun. And also, high monthly association dues. Hindi naman usually hindi ganoon kalaki yung association dues, 'di ba? Kung ipaparent po talaga yan, pwedeng siya na rin magbayad. It ranges only from 80 to 100 pesos, no, per square meters, no. So that's mga nasa 1.5 to 2,000. So association dues is ginagamit for the maintenance ng building, CCTVs, di ba? So kasi lahat naman niya may association dues kahit sa subdivision meron, di ba? So ang kagandahan dito, pwedeng ikaw hindi magbayad kasi ipaparent mo. Mako-cover na siya ng rental. Yan. Also, susceptible daw sa earthquake, di ba? So baka pag nagka-earthquake ay baka gumuho yung building, ganito ganyan, di ba? So lahat po ng SMDC projects natin ay compliant with the National Building Code of the Philippines that it can withstand 8 to 9 magnitude of earthquake. So ang isang project ay hindi tatayo yan unless proven that the design ay kayang i-withstand yung 8 to 9 magnitude. So pero may nabalitaan na ba tayo sa Manila na gumuho dahil sa
sa earthquake. 'Di ba? Yung malaking building gumuho, wala pa naman, 'di ba? Dati meron sa Baguio pero maliit pa ako noon, baka hindi pa ako pinapanganak pala noon, 'di ba? So, but that was because of the poor construction. Pero hindi naman siya Manila, eh, Baguio siya, eh, 'di ba? So, poor construction ng material, pati materials 'yun. 'Di ba? Kaya siya gumuho. Pero sa SMDC projects, lahat ng SMDC projects malayo sa fault line. So, chine-check nila 'yan. Hindi itataya ni SMDC yung kanyang name just for the sake of money, no, para lang makabenta ng condominium kapag yung condo na yon ay malapit sa fault line. Kaya nga sa BGC, sa Bonifacio Global City, Taguig, alam niyo po ba na fault line doon? 'Di ba? Pero na yung mga skyscrapers ay nandoon. So kaya nga sa SMDC, wala siyang unit doon, 'di ba? So kasi hindi niya itataya yung pangalan niya kasi isang condominium nang gumuho sa SMDC, sira na yung pangalan niya. So kaya SMDC prioritizes the safety, okay, over yung business niya, 'di ba? Safety muna ng kanyang owners. And also long payment terms on banks, no? Ang haba daw ng payment sa terms sa bank. No, actually, yung payment sa terms sa banks, pwede nating pa-extend kapag during the pre-selling stage, malaki yung ibayad natin, malaki yung i-monthly natin para pagdating ng payment terms sa bank, lumiit na siya. So, pwedeng ganun yun. So, more than yung minamonthly natin. So, wala pang interest yun. Kasi kung down payment stage, wala pang interest yun. Diba? So, kaya yun yung technique na pinapagawa namin sa mga client namin. If you have, may mga sobra ka na pwede mong idagdag doon sa monthly, kasi lahat naman ng binabayad, nama-minus naman yan eh. Lahat. Okay? Kahit during the down payment stage. So, 0% interest yun. In that way, bababa yung payment terms natin sa bank. And also, ito, alam ko, nasagot nyo na. It's hard to lease is I'm abroad. Ayan. Pwede nating iparent yan. Pwede nating ipamanage sa ano natin sa SMDC Good Stays. 'Di ba? So, walang magre-rent, 'di ba? Yun lagi yung ano eh, thinking, no? Medyo negative kagad. No? If you focus on the positive na laging may magre-rent dyan kasi kami, kahit nandito kami sa Vietnam, paparent kami. So, fully booked pa rin. Until ngayon, meron naka-check-in. Tapos bukas, meron na naman. Diba? So, usually, ang booking rates natin nasa 85 to 100%. Lalong-lalo na kapag peak seasons, 100% yan. Diba? So, it's hard to since I'm abroad. Don't worry, even if you are in abroad, especially pag sa amin kayo kukuha, part of our customer service with our clients, no? Team Unique, no? So, ang ginagawa namin, is from the purchasing of the unit to the turnover of the unit and then up to until i-establish yung Airbnb kasama nyo kami. We have clients na naging superhost na. So, and that's fulfilling. No? Naging superhost na sila, ibig sabihin, they're handling their Airbnb na, kumikita na sila. Okay? So, what if I lost my job? Wag naman po sana, pero meron tayong MASEDA law sa Philippines that protects the real estate buyers na at least kapag 2 years ka na naghuhulog, no, sa condominium sa SMDC, you are entitled to get 50% na refund. So, pero ang pinakaganda rin doon, sinasuggest namin, pasalo mo na lang. Kung syempre kung nawalan kang trabaho or hindi natin maiwasan yan, may mga circumstances na hindi natin inaasahan, na to the point na hindi na talaga natin kayang ituloy yung investment, pwede mo siyang ipasalo, no? Pwede mo makuha yung ano lang, as yung balance lang, yung talagang kung anong binayad mo lang, ganun mo lang din siya ibebenta, or pwede mo nang taasan. Okay? Kasi 2 years na rin eh. Kahit pa paano tumaas na rin yung value nun. So ito yung mga actual SMDC properties. Dati 2012, 2.7, 7.5 for MOA, 2.5 to 6.8 to Makati, Roas Boulevard 2M to 6.5, Mandaluyong 2M to 6 million, Quezon City 1.5 to 5.5. So ibig sabihin, in just a span of 10 years, triple, no, yung ating presyo. So that will happen in the next few years pa. So if you don't decide right now while you are able, di ba? So in the future, baka hindi na tayo makabili ng property. Ayan. Baka mahirapan na tayo. Ito yung earnings ng aming boss din. So from which naging mentor din namin sa Airbnb. 415,000, mumapatak na 51K in just 8 months. Di ba? So, yan ang rental properties na pwede nating gawin, no? Rental earnings na pwede nating makuha. And pwede pa tumaas yan, of course. So, kami yung nagpaparent, na meron din kaming unit. So, ito yung sinasabi ko na client namin na naparentahan namin siya 40,000 per month. So, that time we were deployed in Dubai for 3 years. Nagstay siya. So, 120,000, di ba?
just in 3 months. So, ang ginawa mo lang is, meron ka lang property na nilaban mo habang able ka bayaran, di ba? No, turnover sa'yo. Tapos, yun na, pinaparent mo na siya. So, it's a passive income. So, ito rin yung mga some of the reviews sa amin ng clients namin, di ba? So, you can really see it na kami yan, Sir UJ. So, UJ kasi may pangalan siya. So, kaya, yan. And also, very tidy. Sir UJ is a great host, very responsive, di ba? So, yun yung mga renters feedback sa amin. Okay? So, just to give you the authenticity na talaga kami, investor din kami, not just only specialists of SMDC, but also we are investors. And we are here to help you guys. Okay? Kaya let me ask these questions with you. No? Are you encouraged to start living the life you wanted? Of course na gusto rin natin magkaroon ng investment, di ba? Kahit papaano, ang tagal na natin, di ba? So, hindi natin alam kung saan natin lalagay yung pera natin, di ba? I hope this discussion is clear and I hope this discussion is na-convince namin kayo na yun, you can start living the life you wanted by investing, di ba? And also, are you brave enough to start your first investment? Di ba? Or your second investment if this is not your first, your third, your fourth, your fifth, di ba? And also, am I ready to secure my retirement? Of course, buying properties, no, secures your retirement. Kasi nga, we can convert this into rental business. All right, so I think that's all with my presentation. And sinabi rin dito, don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. Wag mong hintayin na bumili ng real estate. Kasi pag hinintay mo, waiting is the highest interest. Okay? Yun talaga yun. Pag pinalampas mo, next year na lang. Pag binalikan mo yung agent mo, wala, bakit tumaas na yan? Nung nakaraang year, di ba? Di ba? Ganito lang yan. Hindi, ganun po talaga kasi tumataas talaga yung value ng property. Okay? So that is our SMDC Investment Learning. We wish to welcome you as one of our business partners, no? And start your real estate investment with SMDC today. Again, this is Injir Abad, UJ Abad, and I hope that discussion is clear. Do you have any questions? Yan. Questions po ba before tayo mag-proceed? Ano ba yung mga projects ni SMDC? Diba? Baka may pasok sa budget ko, baka kayang ng budget ko, diba? So, mamaya papakita ni Nikki, no? Yung ating mga projects. Ayan. May mga questions pa tayo? You can type in sa chat box. You can unmute your mics, diba? Especially sa mga guests natin. Ayan. IPs, mga IPS, pwede nyo po silang i-guide, no? Kung nahiya sila, di ba? Ayan. So, let me just have kung wala kayong questions, pwede bang mag-thumbs up tayo or mag-type in tayo ng yes or reaction para malaman natin na nandiyan pa kayo. Ayan. Thank you so much, guys, no? Maraming salamat, no? And I know you're all excited, no? Para makita yung mga ano ba yung mga projects ni SMDC? Sobrang dami. So ngayon tatawagin ko yung partner ko, no, si Nikki, para i-present sa atin yung mga projects. Miss Nikki, go ahead. Hello, good evening, everyone. Thank you, Sir UJ, for that informative discussion, no? And I would like to introduce myself. I'm Nikki Tayag Abad, International Property Specialist of SMDC under Team JP. So currently we're here in Vietnam and we're marketing SMDC projects. So ngayon nakita natin, no, very profitable yung investment if mag-i-invest tayo sa SMDC. Let me show you first yung itsura ng isa sa mga SMDC projects natin. This is located in Mandaluyong, Light 2 Residences. Yan. Most of SMDC projects, pare-parehas lang siya ng itsura and nagkakaiba lang siya sa amenities, sa location. Yan. So ito yung Light 2 Residences. Located siya sa Mandaluyong along EDSA. Katapat niya yung MRT Boni Station. So malapit siya sa transportation hub. Malapit din siya sa mall dahil meron siyang connecting bridge going to the mall. Ito yung one of the 5 hospital na magaganda sa Metro Manila, which is yung VRP Medical Center, walking distance. And malapit lang din sa kanya yung business center ng Ortigas. So nandito yung mga
companies, mga employees na pwedeng mag-rent sa ating unit. At the same time, sa tapat naman nito, dito yung Mandaluyong area, nandito yung mga schools like Rizal Technological University, Don Bosco, Jose Rizal University. So, may mga makikater din tayong mga students sa area na to. Of course, malapit din yung Makati Business District, which is 5 kilometers away, yung MOA, 10 kilometers away, and dito sa Light 2, meron na siyang bridge na ginawa, which is malapit na din siya sa BGC. I think 15 minutes away lang, if naka-car. So, 5 kilometers away lang din siya. Tingnan natin yung amenities ni Light 2. Ito yung itsura ng drop-off lobby. Si SMDC, as discussed earlier, meron siyang mga grandiose lobbies. So, ito yung sa drop-off pa lang to. And sila ito meron siyang 2 towers. So, ayan. Ito yung sa drop-off lobby 2. Ito naman yung sa tower 2. Complete yung amenities dito. Actually, sa Light 2, meron siyang 1 hectare amenities. Ito yung sinasabi ko kanina, si SMDC, lagi siyang may katabing mall sa lugar. So, ito yung Light Mall, and may connecting bridge siya going to the mall. Aside from that, ito yung lobby. Sa mga SMDC projects, lagi siyang merong concierge, may nakatao dyan parang reception, may mga lounge area, and merong doorman na taga-open, and meron tayong bell cart if madami tayong dalang mga gamit. Ito yung itsura ng pool. Yan, pool area. Resort-styled amenities naman yung mga pool natin. And of course, meron tayong pool area for kids. Meron din tayong mga alfresco lounge na pwede tayo dito tumambay with our family and friends. And meron tayong adult pool again. Another pool area. Of course, meron tayong outdoor gym kung ayaw natin ng naka-aircon na gym. Pero meron din tayong mga indoor gym. Ito naman yung itsura ng indoor gym. So, hindi na tayo kailangan pang mag-subscribe sa mga fitness centers kasi meron na tayong gym area sa loob ng Light 2. Aside from that, meron na din siyang yoga studio. And function room, if we have events, birthdays na isa-celebrate, we can conduct it here. Meron tayong jog path. Of course, if gusto lang natin ng nature vibes, yan, meron tayong jog path. May playroom. Yung playroom natin, we have table tennis and billiards for Light 2. Sa other mga projects na SMDC, may basketball court, may badminton court. Yan, depende yan sa project na mapipili natin. And we have KTV room for our entertainment. So, lahat ng to, we can have access to this if we're going to buy a unit kay SMDC. Ganito naman yung itsura ng mga units ng SMDC. Yung 1-bedroom na unit, pwede na siya for rental business. So, upon turnover, ganito yung itsura niya. Pagkapasok niyo po ng unit, meron na dito kitchen. Nandito na yung standard sink, yung countertop, yung cooktop. Meron siyang range hood dito, overhead and base cabinet. And then sa left side, nandito yung toilet. Upon turnover, kasama na po yung lavatory, yung toilet bowl, may tissue holder, bidet, and shower set. And meron na po siya nakaabang for washing machine. And in the middle part, nandito po natin pwede ilagay yung sofa and ating dining set. And 1-bedroom po ito, so we have wood laminate partition going to our 1-bedroom unit. And may cabinet na din po siya. And we have the balcony. Yung balcony and yung view natin, depende po yun kung ano yung mapipili nating view. We can have the amenity or yung Makati view, Mandaluyong view, or Ortigas view for Light 2. So, yung dress up, ganito po yung itsura niya. We can
imagine lang kung ano yung mga pwede natin gawin sa unit natin kapag ka turnover. So, basically, ganito yung ginagawa ng mga nag-Airbnb sa kanilang unit. Yan. Para we can have idea kung paano natin i-design yung unit na bibilihin natin kay Light 2 or sa ibang projects. Kasi ganito din naman yung itsura nun. So yan, binigyan ko lang kayo ng bird's eye view kung anong itsura ng magiging unit natin kay SMDC if we're going to invest. So ngayon, I'm going to discuss yung share ko lang yung screen ko ng bilis. Yan. Ito yung i-discuss ko sa inyo. Yung properties na SMDC. So, dito sa poster na to, makikita natin na last 2012, yung mga properties na SMDC sa Mall of Asia, Makati, Rojas Boulevard, Mandaluyong, Quezon City. Ito yung mga properties na noong 2012, yung price nila 2.7, 2.5, 2 million, 1.5. Nung ngayong 2022, ang mga price na niya 7.5, 6.8, 6.5, 6 million, 5.5. Nakita niyo yung difference kung gaano kataas yung tinaas niya. Ilang milyon. So, ganun din yung mangyayari dyan in the future sa ilang years pang mangyayari sa atin. So, kapag nag-invest tayo ngayon, mas mababa natin siya makukuha and ganun na tataas yung property natin. So, we don't need to wait. We just need to buy and invest. Ganun. And alam naman natin, di ba, na-discuss kanina ni UJ na pwede nating makuha yung property natin na hindi tayo yung nagbabayad. So, pwede natin siyang iparent. Ito yung example nung income ng boss namin na nagpaparent dun sa Mandaluyong. Katabi ng Light 2 Residences is yung Fame Residences. Yung kinita niya for 8 months is 727,000. So, roughly mga nasa 190 to 100,000 a month yung kinikita niya. Tapos magkano lang yung binabayad niya sa property. So, malaki pa yung income na nakukuha niya. Ito naman yung sa boss namin na sa MOA area naman to, 120,000 yung revenue niya for 31 months. 31 nights. So, in 1 month, kumita siya ng 120,000. So, isipin natin, di ba, kung house and lot yung ipaparent natin, 5,000, 10,000 per month. Kasi wala siyang amenities and hindi maganda yung location. Pero kung mga condo, malaki yung makikitain natin. Yung sa boss namin, ito yung ginagawa niya. Different colors yan, di ba? So, makikita mo kung paano niya minamarket. Yung iba, pag green, siguro Facebook yan. Yung red, Airbnb nag-book yan. Yung violet sa booking.com, Agoda. So, we can market our property para mas madami mag-rent sa iba't ibang platform. We can have Airbnb, Book, we can have Agoda, Booking.com para more chances of winning. And of course, we have good stays. Yung good stays, yun naman yung pwede nating dun i-enroll yung unit natin para hindi na tayo maghanap ng rent na maghahanap for us. Ito yung itsura ng mga unit niya. Ang ganda, di ba? Pwede natin gawing ganyan para mas madaming mag-book ng unit na ipaparent natin. Ayan. So, ito yung example ng mga properties natin. Sa Hope Residences, ito yung isa sa mga nakikita ko magandang pag-investan right now. Napakamura ng Hope Residences located in SM City 13 Martires. Kasi doon sa area na yun, wala masyadong mga resorts or walang nagpaparent, walang staycation. So, yung mga tao doon, kapag gusto mag-rent, dito sila pumupunta sa Hope. So, malakas yung rental dito. And then, napakamura niya, 154,000 lang, pwede na tayong mag-move in sa unit. And magma-monthly lang tayo ng 9,000 for 35 months pa yun. So, kapag ka-move in natin, magbabayad tayo kay SMDC ng 9,000 for almost 3 years. So, para lang rent to own talaga siya. Naka 15% off siya in Flexi Suite. Ito yung computation. Medyo nakikita ba or maliit? Zoom mo lang Sige. ng konti, medyo maliit. Hindi siya kasi ma-zoom eh. I-share ko na lang yung Excel file.
para makita nyo lang na hindi kayo talaga yung magbabayad dun sa unit. Kasi ito yung computation niya. Diba yung Hope Residences, ang total contract price niya is 3,490,726. And then, yung capital expenditure lang na kailangan yung ilabas for the first month, of course, kailangan nyo ng reservation fee, which is 25,000. Sa second month, dun na yung spot down payment para maka-move in kayo, which is 154,536. And then the next month, sa ika-third month, doon na magi-start yung 9,974. Of course, pagka after nyo mag-spot down payment, hindi pa agad yung mati-turn over kasi kailangan pang intayin yung contract to sell na mapirmahan nyo, yung mga requirements na mapasa nyo bago siya ma-process for turnover. So, sabihin na natin na mag-DP kayo ng 9,000 for 3 months bago siya ma-turnover. So, yun yung total nun. Tapos, yung dress up cost, nasa 150,000. Syempre, lalagyan nyo siya ng aircon, ng ref, ng kung ano-ano para maparent nyo siya. Ang total na capital nyo is 339,510. So, kung meron kayong ganitong amount, pwede na kayo agad magpa-rent through Airbnb ng daily rentals. Compute natin yung magiging income. For Hope Residences, pwede nyo siyang mapa-rent ng 2,000 per day. Sabihin na natin 30 days, nasa 60,000 yun. May 300,000 plus ka, pwede ka na mag-rent all in all. Wala. Hello. Yan. So, meron siyang monthly income na 60,000. Ang monthly DP natin is 9,974. So, ima-minus natin yung ima-monthly natin kay SMDC. Yung operational expense natin, yung water, Meralco, Wi-Fi, monthly dues, yung paglinis ng condo every time na may mag-check in, check out, mga nasa 10,000 yun. So, ang monthly net rental profit natin ay nasa 40,000. Minus na yung bayad natin sa property, tsaka yung operational expense natin. So, in 35 months, in 3 years, kikita tayo ng 1,400,000. So, hindi na siya masama sa investment natin. Sino ba yung may ganitong business na low risk? Kasi may property ka na tumataas yung value, plus may income ka pa, tapos ang liit lang ng investment mo. Tapos passive income pa siya kasi kahit nasa ibang bansa ka, pwede mo siyang iparent. Tapos ang maganda pa dito, kapag umuwi kayo sa Philippines, pwede niyong i-block yung dates. So, hindi na kayo magre-rent sa Airbnb kasi meron na kayong property na pwede niyong tuluyan. Tapos, kung natatakot yung iba during income sa bank financing, meron din tayong computation dyan. So, itutuloy lang natin, di ba, tapos na yung pagbabayad mo ng down payment kay SMDC. So, maglo-loan ka na sa bank for, sabihin na natin, 25 years yung maximum eh. So, kumikita pa din yung, yung Airbnb mo ng 60,000 per month. And then, ang bank financing, kinumpit ko kanina, nasa 16,000 for 25 years. Of course, parehas pa rin ang operational expense. Ang monthly net profit mo is nasa 33,000. Not bad pa din kasi half pa din yan nung kinikita mo. Bayad mo na yung property mo sa bank. Bayad mo na yung operational expense. May kita ka pa. So, in 10 years, in 25 years, na after mo matapos yung pagbabayad sa bank, kumita ka ng 10 million. May property ka ng sa'yo na hindi ikaw yung nagbayad, may profit ka pa na 10 million. Aside from that, sa bank financing stage, pwede naman din tayo kumita sa property valuation in 25 years. Sabihin na natin ang annual property appreciation is 5%. Tapos babayan natin siya ng 25 years. So, nasa 125% yung increase. So, yung 3,400,000 something, magiging 7.8 na siya. Ganyan tataas yung value ng property natin. Yung nakita natin kanina sa first slide ko, diba? Ganun yung tinaas niya. So, ang total investment natin na kikitain for this property investment is 19 million.
Yung EOP stage, nasa 1.4. Kung ayaw na natin ituloy yan, at least kumita na tayo sa EOP stage pa lang. Wala ng bank financing. Sa bank financing naman, pwede tayong kumita ng 10 million. Of course, gusto natin ituloy kasi kikita tayo ng 10 million. And then sa property valuation, yung property appreciation, kikita tayo ng 7 million. So, ang total price, 19 million. So, sino yung may ayaw mag-invest sa ganitong ano, 'di ba? Kung hindi man kumita, okay, hindi kumita, at least nabayadan yung property natin nang hindi tayo yung naglalabas ng pera kasi ganyan yung ginagawa namin eh. Nagpapa-rent kami, ang binabayaran naman namin doon sa income ng rent namin. Bumili kami ng isang pre-selling tapos yung house and lot namin sa Tarlac. Yun yung binabayaran niya. So kahit wala kaming kita, at least nababayaran yung mga investment namin. So, ayan. Yan yung sa short, yung sa Hope Residences. Meron din tayo sa short 2. Ganun din, of course, kikita ka din. And meron din tayong, ano siya, ito naman yung sa Mall of Asia. Pero hindi ko na siya i-discuss kasi parang ganun din yung, ano niya, same lang. So, kung gusto nyo, pwede naman natin to ibigay mamaya. Yan. Ngayon, ipapakita ko lang yung mga location ng project natin para ma-check nyo kung saan yung preferred nyong location or meron kayong preferred na location. I-run through ko lang na mabilis. So, meron tayo sa Makati, Air Residences, Ayala. Yan, nakikita nyo naman yung price, hindi ko nabanggitin. Meron tayo sa Rojas Boulevard. Malapit to sa PICC, sa mga nag-graduation. So, yun yung mga market natin dito. Ito naman malapit sa Mega Mall, Mandaluyong, sa Ortigas Business District, Fame Residences. Dito kami nagpapa-rent sa Fame Residences and yung boss namin dito din. And nandito din yung client namin na na-turnover na super host na agad siya. Fully book siya palagi. We have Gem Residences in Pasig, C5. Glam Residences along EDSA, Kamuning, sa Quezon City. Malapit siya sa GMA 7. Gold Residences across NAIA Terminal 1. Tapat lang niya yung NAIA Terminal 1. So maganda to for mga foreigners, mga OFWs na gusto malapit lang sa airport. Yan. We have ICE Residences. Pwede siyang gawing residential, pwede siyang gawing office. Iparent as office sa MOA. Jade Residences, ito naman yung complete yung amenities. May sauna, may lahat, may music room. Maganda din yung property na to. Nasa Chino Roses, Makati. Ito yung kaninang pinakita ko, Light 2 Residences along EDSA with 1 hectare amenities. Lush Residences along Makati. Yan, meron din siyang ready for occupancy. Mint Residences, Chino Roses. Kung di nyo pala kaya yung mga magda-down ng 300,000 para maka-move in, ay ng 100,000 para maka-move in, tapos ipapaayos na 150,000. Pwede naman yung mga pre-selling yan, 16,000, walang spot down payment, 0% interest. Pero iintayin nyo lang na matapos kayo ng down payment stage bago maka-move in. We have Chino Roses Makati. For Red Residences, meron tayo sa MOA. Itong S Residences. Sale Residences sa MOA din to. Sands Residences, ito yung may Manila Bay View sa Rojas Boulevard. We have Mint Residences in Makati. We have Shore 2, Shore 3 sa Mall of Asia. Yan. And then we have Twin Residences sa Las Piñas. Ito maganda yung location nito kasi nasa along highway lang siya. And malapit siya sa SM South Mall. Bloom Residences, maganda din yung location. Malapit sa Makati kasi malapit siya sa Expressway. Calm Residences sa Santa Rosa, Laguna. We have Charm in Felix Avenue, Cainta. Field Residences in Sucat, Parañaque. Glade in Iloilo. Hill Residences in Novaliches, Quezon City. Hope Residences, ito yung diniscuss ko kanina na nasa 13 Martires, Cavite. Joy, SM City Baliwag, katabi niya yung SM Baliwag. Plain in SM City Davao. Leaf Residences sa Muntinlupa.
Smile sa Iloilo, sa Bacolod pala to. South sa Las Piñas, katabi niya SM South Mall. South 2, SM South Mall. We have Style in Iloilo, Vine Residences in Novaliches, and Zeal Residences in General Trias. And meron tayong bago ngayon, yung Parkville, lote siya sa Bacolod, and yung Turf sa Cavite. Yan. So if you have questions and clarifications, we can reach out to our IPSs and IMPs kung meron pa tayong mga questions and clarifications. Thank you. Alright, mukhang excited na silang mag-invest. Excited na ba? Ayan. So, what are you waiting for, guys? No, this January cut-off, marami tayong mga promos, no, marami tayong mga discounts. So, pwede pa po tayong humabol. And it only takes 25 to 35 reservation fee depending on the projects, di ba? So, and pre-selling pa, tapos may mga monthly pa. Actually, ngayon lang may nagtatanong sa akin sa Twin Residences, taga Kazakhstan naman. So, teacher daw siya. So, kaya ayun, kasi mura lang 11,000 di ba? So, if you grab the opportunity na magkaroon ng ganong property, di ba? Why not? Di ba? Kasi we're not going to be forever strong or working, di ba? So, might as well during the time na ngayon na malakas tayo, we can start investing. And ayun, we would like in behalf of Team Unique is SMDC International. May mga questions pa ba? Baka may mga questions pa from our clients before we have our photo op, no? And before tayo mag-end. May mga questions pa? Ayan. So if ever may mga questions, no, follow up natin yung i-direct kayo sa amin or sa mga nag-invite sa atin, no? So we can set another meeting with you if you are really interested, and we do hope so na ganun yung mangyayari. So kung wala nang tanong, wala nang questions, no, open na tayong cameras, tapos mag-picture lang tayo. Ayan, for picture. Sir, clarification lang, ayan. Ano po ang pwedeng option kapag walang 300K for down payment? Ayan. Ang pwedeng option, kanina yung diniscuss ni Nikki na may 300K, 200K, 150K na down payment, is yun yung mga ready for occupancy. So, ibig sabihin nun, tayo na yung building, tayo na yung unit, di ba? Kailangan mo lang mag-down ng ganyang kalaki para maka-move in. Pero yung diniscuss ko kanina na sinasabi ko na pre-selling, hindi mo kailangan ng malaking pera, kailangan mo lang is reservation fee, tas yung monthly, mag-monthly ka lang for 2 years, 3 years, 4 years, di ba? Yun yung option para sa atin, Miss Darlene. Ayan, Manadong. Ayun. So, yun po yung option natin. So, walang spot down payment yon. Reservation fee lang, then monthly. For example, reservation fee is 35 or 25, depende sa project. So, mangyari nun is, after a month, doon lang magmamonthly ng 11K, 12K, depende sa project po. Ayun. So, wala kang ilalabas doon na sobrang laki. Ayan. Kasi pre-selling pa lang po siya. Ayun. Clear po ba, ma'am? Clear naman? Okay naman? Ayun. So, kuha na kayo, ma'am. Yan. Sobrang interested kayo, kuha na po kayo. So, you can have your rental business, no? Pwede kayo makapag-rent. Ayan. So, kung wala na, pwede tayo mag-picture. Ayan. Ano tayo? Mag-open ng cameras, tapos picture taking tayo para makapag-document tayo. Yan. Thank you so much, guys, no? Mga next IPS, kayo naman ang mag-financial literacy next week. para naman makapag-invite din kami. Okay? So, okay. Yan. Pastor JV, yan. Thank you so much for being here, no? So, from Vietnam yan, Vietnam. So, and yung mga friends natin, yan, ang lalayo, no? Yan. Picture tayo, guys. How about the others po? No? Kapag open po ba sila? Uy, Ayan. yung natin, yung free staycation natin, nakalimutan mo. Free stay, may list ka ba? Hindi, tanungin mo sino yung mga guest para yun yung i-list natin. Okay. Ano pa ba natin ngayon? Oh, sige. Sige. Ang gawin lang natin, i-announce na lang natin. May copy naman tayo dito, tapos para i-raffle natin sa kanila. Okay. Hindi ko kasi alam kung sino yung mga guest dito or Oo, i-ask ko na lang. Oo. Okay na. Kukunin natin yung list mamaya.
Kasi meron naman tayong copy ng screenshot eh. So those na nagstay until the end, pwede naman. Alright, so picture tayo guys. Ayan. Ready na ba ang lahat? Ayan. So in the count of 3, please give your best smiles. Okay na. 1, 2, and 3. Alright, thank you so much guys. Have a wonderful evening. Thank you so much for attending, no? So if So much. interested, pwede po kayo mag-chat. Okay? Thank you so much po. Bye-bye and thank you po. Thank you po. Thank you, Sir UJ. Sure. Thank you po.